Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ika-4 na kabanata ng Aklat ng Hukom kung saan makikilala natin sina Deborah at Barak. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasalamat, nagpupuri at lumapit sa iyo, Panginoon. Samahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Bigyan niyo po kami ng pusong handa na makinig at tumanggap ng iyong aral, Panginoon. Open our spiritual eyes, our spiritual ears, upang higit po naming manamnam at na-enjoy ang iyong mga salita. Salamat, Lord, sa iyong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Verse 1, sabi dito, nang mamatay si Ehud, ang bayang Israel ay muling bumuwa ng kasamaan laban kay Yahweh. Kaya hinayaan ni Yahweh na masakop sila ni Jabin, isang Kananeo na hari ng Hazor. Si Sisera na taga Haroset Haguyim ang pinuno ng kanyang hukbo. Si Jabin ay may 900 karwahing bakal, pinagmalupit at inapin niya ang Israel sa loob ng 20 taon. Kaya humingi ang tulong kay Yahweh ang mga Israelita, no? Dito paulit-ulit yung problema ng Israelita. Ano po, makikita natin. So dito, muling gumawa ng masama ang mga anak ni Israel, no? Ang mga Israelita. Kung makikita natin, ito ay nangyari pagkatapos mamatay ng Hukom, no? Bumalik ang bayan sa kasalanan, no? Ipinakita nito na hindi nagbago ang kanilang puso. Umayos lang yung sitwasyon. Sometimes talaga, ganun tayo eh. Pag umaayos na yung sitwasyon, bumabalik na naman tayo sa dati, no po? Maraming tao ang mabait kapag maayos ang buhay, no? Pero bumabalik sa dating gawi kapag walang bantay, ano po? Kaya dito makikita talaga natin na same din yan sa buhay natin na sa araw-araw, ano po? So, sabi dito sa verse 2, kaya hinayaan talaga ni Yahweh, no? Ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ni Jabin, no? Hindi natalo ang Israel dahil mahina ang Diyos, kundi dahil pinayagan ng Diyos na sila ay pahirapan bilang disiplina sa kanila, no? Minsan yung problema natin, yung kinakaharap natin problema, ay hindi aksidente, kundi yan ay wake up call ng ating Panginoon. And dito makikita din natin, nakilala natin si Sisera na may 900 bakal na karwahe, no? Dito makikita natin ang bakal na karwahe ay isang modernong kasangkapan or modernong weapon, no? Noon sa panahon nila, no? Sa mata ng tao, napaka-imposibleng talunin si Sisera, no po? Pero makikita natin dito na gano'n naman talaga no? May mga problema tayo ngayon na parang ang hirap-hirap solusyonan, no po? May malaki tayong utang, or meron tayong matinding sakit, o yung addiction na parang, ay, hindi na ako mabubuhay kung mawawala to, or even yung mga toxic relationship na parang hopeless na, ano po, na parang wala ng pag-asa na maayos, ano po. So, minsan ito yung pinapakita sa atin ng kaaway, no? Kaya naman talagang inaalaw to ni Lord kapag tayo po ay nagkakaroon ng matinding pagkakasala sa Kanya, tayo po ay nakakalimot. So sabi dito sa verse 4, noon ang babaeng propeta na si Deborah, asawa ni Lapidot, ay nagsisilbing hukom ng Israel. So isa siyang judge, no po. Nakaugalian na niyang maupo sa ilalim ng puno ng palmera sa kaburulan ng Efraim sa pagitan ng Rama at Bethel. Pinupuntahan siya rito ng mga tao upang magpasya sa kanilang mga usapin. Di ba? First time to nangyari kasi ang babae that time ay hindi naman talaga pang leader, ano po. Pero this time nagkaroon, no, ng isang babae at iyan ay si Deborah. So sabi dito talaga makikita natin na prophet, no? Propetesa si Deborah, at siya rin po ay isang hukom, ano po. Tatlong bagay na pinagsama na gampanin ni Deborah dito ay yung pagiging prophet niya, kung saan ay nakikinig siya sa Diyos, naririnig niya rin si Lord, no? At
pangalawa, yung pagiging hukom niya, nang gumagabay siya sa bayan. At ang pangatlo, yung pagiging leader, kasi meron siyang influence, no? Impluwensya. So, tandaan natin, hindi siya pinili dahil babae siya, no? Kundi dahil handa siyang sumunod, no? Namimili ang Diyos hindi sa mga qualified, kundi doon sa mga available, no? Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpekto, no? Hindi siya naghahanap ng perpekto. Ang gusto niya lang talaga yung available at obedient, masunurin, no? Yan po yung ipinapakita ng chapter na to. Kita rin po natin, no, sa verse 5 na lumalapit sa kanya ang bayan, no, para humatol, no? Lumalapit sa kanya ang bayan para humatol, no? So, ibig sabihin, pinagkakatiwalaan ang kanyang buhay. Ano po? Tandaan natin, ang tunay na namumuno or ang tunay na leadership ay hindi titulo. Ito ay tiwala na ibinibigay po ng tao. So, dito makikita natin sa verse 6, isang araw, pinatawag niya si Barak na anak ni Abinoam na taga-Kades mula sa lipi ni Neftali. Sinabi niya rito, pinag-uutos sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, na pumili ka ng 10,000 kawal mula sa lipi ni Neftali at Zebulun. Isama mo sila sa bundok ng Tabor. Lalabanan ninyo sa may ilog Kison ang pangkat ni Sisera, ang pinuno ng hukbo ni Jaben. Ngunit pagtatagumpayin kita laban sa kanya. Sumagot si Barak, pupunta ako kung kasama ka. Ngunit kung hindi ka sasama, hindi ako pupunta. Sinabi ni Deborah, kung gayon sasama ako, ngunit wala kang makukuhang karangalan sapagkat si Sisera ay ibibigay ni Yahweh sa kamay ng isang babae. Sumama nga si Deborah kay Barak, no? Nanawagan si Barak sa lipi ni Neftali at Zebulun at 10,000 kalalakihan ang sumunod sa kanya. Sumama rin sa kanya si Deborah. So dito makikita natin, no, malinaw ang utos ng Diyos. Walang kulang sa instruction, no? Kulang lang talaga sa tapang. Ano po? At makikita natin dito, ibibigay ko si Sisera sa iyong kamay. Yun yung promise ni Lord, no? Ang tagumpay ay galing sa Diyos, hindi sa lakas ng hukbo. No? Kapag malinaw ang salita ng Diyos, yung instruction ni Lord, hindi mo kailangan ng extra assurance, hindi mo kailangan ng confirmation pa sa tao. Ano po? Kaya sabi dito sa verse 8, sabi ni Barak, kung sasama ka, sasama ako. Sabi niya dito, no? Si Barak ay may tiwala siya, no, sa presence ng tao kaysa doon sa pangako ng Panginoon, no? Minsan mas hinahanap natin talaga yung approval ng tao, yung presensya ng tao, or yung support ng tao kaysa yung tiwala natin sa Panginoon. Yun po ay isa sa mga nakakalungkot, no po. Kaya naman, sabi dito ni Deborah, yung karangalan ay mapupunta sa isang babae, hindi dito kay Barak. Kasi nga, nawalan po siya ng tapang at tiwala sa Panginoon. Ano po? Kaya, hindi ito parusa kay Barak, no? Yung mawalan sa kanya ng parangal doon. Kundi ito ay resulta ng kanyang pag-aatubili, no? So, minsan talaga, nararanasan natin yung mga bagay, hindi natin nakakamit yung mga bagay na dapat ay para sa atin kasi nagkakaroon tayo ng alinlangan, no? Kaya kapag hindi mo kinuha yung responsibility, hindi mo ginampanan yung responsibilidad, may ibang kukunin si Lord na gaganap noon. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, ay kung wala ako, hindi yan mangyayari, kung wala ako, hindi yan pwede. No, kasi makikita po natin dito na kung hindi tayo tutugon sa panawagan ng Diyos or sa nais ng Diyos, meron siyang gagamitin na para gumanap doon. At makikita natin yun, no? Diba nakaka-prostrate yun? Dapat akin yun eh. Pero kasi hindi ako sumunod, kaya napunta sa kanya. So, kailangan talaga nandun yung tiwala natin sa Panginoon para yung mga reward or award na nailaan ni Lord para sa ating mga pagpapala ay ating ma-enjoy. 11, samantala, si Heber na isang Sineyo ay lumayo sa mga kapwa nila Sineyo. Ang mga Sineyo ay buhat sa angkan ni Hobab na kamag-anak ng asawa ni Moises. Nagtayo si Heber ng tolda malapit sa kagubatan ng Saananim, malapit sa Kades. May nakapagsabi kay Sisera na si Barak ay pumunta sa bundok Tabor. Kaya tinipon niya ang kanyang
700 karwahing bakal at ang lahat ng kanang kawal mula sa Haroset Hagoyim patungo sa ilog Kishon. Sinabi ni Deborah kay Barak, "Lusob, ngayon ang araw na itinakda ni Yahweh upang gapiin mo si Sisera. Pangunahan ka ni Yahweh, pumunta nga sa bundok Tabor si Barak at ang 10,000 kawal niya." Nang sumalakay sina Barak, nilito ni Yahweh sina Sisera. Nagkanya-kanyang takbuhan ang mga kawal nito. Si Sisera naman ay bumaba sa kanyang karwahe at patakbong tumakas. Sinabol ni Barak ang mga karwahe ni Sisera hanggang sa Haroset Hayogim at pinatay niya ang lahat ng mga tauhan nito. Wala siyang itinirang buhay. So dito makikita natin, no, sa verse 14, sabi sa kanya, "Bumangon ka sapagkat ito ang araw." Ano po, sabi dyan. So dito makikita natin ang tagumpay ay nangyari nang kumilos sila ayon sa salita ng Panginoon. Kaya naman talaga makikita natin kapag ang Diyos ang lumaban, kahit ang kalikasan ay kakampi mo. Ano po? Kaya wala tayong dapat alalahanin, wala tayong dapat ikatakot, no? Sa verse 15 to 16, makikita natin na lito at tatalo ang hukbo ni Sisera. Si Sisera, nakupaga, tinitignan talaga nila na, naku, napakahirap nito magapi, no? Pero dito makikita natin na lito sila at natalo, no? So dito makikita natin, hindi natin kailangan ng lakas, no, para matalo yung kaaway. Ang kailangan lang talaga natin yung Panginoon, yung gabay, yung wisdom ng Panginoon na katulad nito, no, na ang Diyos talaga ay kumikilos hindi sa galing ng tao kundi sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya sabi po dito sa 17, samantala nakatakas si Sisera at nagtago sa tolda ni Jael na asawa ni Zinyong si Heber, sapagkat magkaibigan si Haring Jabin ng Hasor at ang sambahayan ni Heber. Nang makita ni Jael na papalapit si Sisera, sinabi niya, "Tuloy po kayo sa aking tolda at huwag kayong matakot." Pumasok nga si Sisera at siya'y pinatago ni Jael sa likod ng tabing. Sinabi ni Sisera kay Jael, "Nauuhaw ako, maaari mo ba akong bigyan ng tubig na maiinom?" Ang babae ay kumuha ng sisidlang balat ng puno ng gatas. Pinainom niya si Sisera, saka pinatagong muli. Sinabi ni Sisera, "Diyan ka muna sa may pintuan ng tolda. Kapag may pagtanong kung may tao rito, sabihin mong wala." Dahil sa matinding pagod, nakatulog ng mahimbing si Sisera. Si Jael naman ay kumuha ng maso at tulos ng tolda. Dahan-dahan siya lumapit kay Sisera at pinukpok ang tulos sa noon nito hanggang sa bumaon sa lupa. Sa gayon, namatay si Sisera. Nang dumating si Barak na naghahanap kay Sisera, sinabi niya, "Narito ang hinahanap ninyo." Pagpasok ni Barak, nakita niyang patay na si Sisera, nakabulagta ito at nakabaon pa sa noo ang tulos. Yan. So makikita natin dito, no po, tumakas si Sisera, ang malakas ay naging takot. Ano? Makikita rin natin dito sa 18 to 21 na merong babaeng ginamit si Lord, no, si Jael, no, isa siyang babae. Hindi po siya Israelita, no, wala din siyang armas or espada, no po, ginamit ang tent niya, no. Yung sa tent niya, doon niya pinapasok si Sisera, ano po. At makikita natin dito, pinatay ang pinakamakapangyarihang general, no? Hindi ng lakas, kasi yung babae, mahina siya eh. At wala siyang kagamitan. Kaya naman talaga sa pakikipaglaban, hindi mo naman talaga kailangan ng perpektong kagamitan eh, no? Ang kailangan mo lang talaga yung pagsunod sa Panginoon. Kasi kaya kang gamitin ng Panginoon para sa ikatatagumpay, no? Kahit sino basta available at sumusunod sa Panginoon ay pwedeng maging daan ng tagumpay. At kung ano yung meron sa'yo, yun din yung gagamitin ni Lord. Hindi na siya hihingi pa ng mga bagay na hindi mo kapit, na wala sa'yo, no? Gagamitin ka ni Lord kung ano yung meron sa'yo, no? Makikita rin natin dito na nangyari yung sinabi ni Deborah, kung saan ay hindi si Barak ang makakapatay dito kay
Sisera. Ano po, kaya yung karangalan, hindi talaga kay Sisera mapupunta, no? Tandaan natin na ang salita ng Diyos ay laging natutupad. Hindi po yan nagkakaroon ng pagkakamali, no? Kahit kakaiba ang paraan, still mangyayari yung kalooban ng Panginoon. So sabi sa 23, ng araw na iyon, pinagtagumpay ng Diyos ang bayang Israel laban kay Jabin, ang haring Kananeo. Patuloy nila itong ginipit hanggang sa lubusang matalo. Dito po, hindi lang panalo yung ipinagkaloob ni Lord, no? Tuluyang bumagsak si Jabin, no? Talagang makikita natin talaga dito po, no? Na kapag tinapos mo yung laban ayon sa instruction ng Panginoon, no? May tunay talagang kalayaan. Hindi lang yung tagumpay, kundi may kalayaan. So dito makikita natin, ginagamit ng Panginoon ang mga taong handang sumunod sa Kanya, hindi ang pinakamalakas sa mata ng mundo, sa mata ng tao, kundi kung sino yung available sa Panginoon, yung tumutugon, yung sumusunod, no? So makikita natin bakit si Deborah, bakit babae? Kasi si Deborah nakikinig siya kay Lord. Kasi meron siyang tapang na sumunod at tumayo, no? At marunong siyang mag-lead, no, sa tao, magbigay daan. Kasi 'di ba, hindi niya rin kinuha yung leadership na, sige tala, ako ang leader, no? Kung sinasabi talaga niya, nasasamahan niya rin si Barak. Kumuha siya ng tatayo, ng maging leader, no? Ang galing lang. Kasi yung iba, title lang yung hinihingi, pero si Deborah hindi po ganun. So ano yung kakaiba sa kanya? Babae siya, no? Sa panahon ng leadership ng mga kalalakihan, may isang babaeng tumayo at yan ay si Deborah. Siya po ay isang hukom, no? Dito makikita natin yung tagumpay nila ay dahil sa kanilang pagsunod. Kaya naman po mga kapatid, kung gusto natin magtagumpay sa lahat ng kung ano yung ating pinagdadaanan ngayon, kailangan lang natin sumunod at magtiwala sa Panginoon. Hindi kailangan ng galing, hindi kailangan ng dunong, hindi kailangan ng lakas. Ang kailangan lang natin ay sumunod at magtiwala sa Panginoon. Sana po meron tayong natutunan sa araw na to sa Kabanata 4 ng Aklat ng Mga Hukom. Muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon at kay Jesus lamang ang papuri.